Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Abangan this Saturday. Hi, this is Kyla Miel and you're watching Scene Zone. Growing up, I used to compete with my ate sa vocal solo pop. Sinabi ni Ross, he is a rapper. He said na, don't wait for the opportunity to come. Submitting a demo that's AI, I don't like it. Of course, yung movie ni David Licauco and Barbie Forteza po na That Kind of Love. May nakikita pa rin akong comments na, napanood ko yung movie kaya napakinggan ko yung song. Bawat hakbang ko na magtayo, gilan ang bituin, naging bituin ako'y uunsiyo. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising
gising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNVS. Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Kiara, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Falcon. Amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Falcon. Amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Pilipinas, ang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 2 ng umuulang hapon. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na. Araw po tayo ng Huwebes, ika-13 sa buwan ng Agosto. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya hindi sa mga kababayan natin sa ibayong dagat, welcome sa inyong palatuntunan ng Rapido Hataw Balita. Sa ngalan nila kay Ray Sibayan, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At narito na ang ating headlines. Mahigit na 600,000 pamilyang Pilipino kumakain na ng tama dahil sa walang gutom program ayon sa DSWD. Mga sinalanta ng habagat at dalawang magkasunod na bagyo
umabot na sa 1 milyong pamilya ayon sa NDRRMC. Klase sa ilang mga lugar sa bansa, suspendido ngayong araw dahil sa masungit na panahon. Executive Secretary Recto, pag-aaralan ng legal na aksyon matapos ang investigasyon sa umano'y sex scandal plot. Dating Congressman Jing Paras itinangging may sabuatan kay Zalbico muling haharap sa NBI. Pagbabawal sa pag-aangkat ng mga manok sa Japan, inalis na importasyon ng baboy, baka at iba pang hayop mula sa 7 bansa, suspendido ayon sa Department of Agriculture. Pinsala naman sa sektor ng agrikultura dahil sa bagat at 2 magkasunod na bagyo, halos umabot na sa 350 million pesos. Isang construction worker patay sa pananaksak sa Bacoor City sa Cavite. At motorsiklo sumalpok sa truck, 2 patay sa Negros Occidental. Yan ang ulo ng mga balita at narito na ang detalye. Suspendido ang in-person classes ngayong araw ng Huwebes, Agosto at 13 dahil sa masungit na kalagayan ng panahon. Ang mga nagsuspende ng klase ay ang Valenzuela City, face-to-face classes para sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan at nag-shift ng alternative delivery mode sa halip na face-to-face classes. Gayon din suspended ang classes sa Marikina at gayon din sa Malabon City, face-to-face classes sa suspension sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan at sa halip na in-person ay nag-shift sa alternative delivery mode. Sa Pasig City naman, sinuspinde ang afternoon face-to-face classes sa pampubliko at pribadong paaralan mula kindergarten hanggang senior high school. Gayon din sa daycare at mga nabanggit ay nag-shift sa alternative delivery mode o yung sa tinatawag na asynchronous. Suspended din ang klase sa Mandaluyong City sa lahat ng antas, pampubliko man o pampribadong paaralan mula yan sa preschool hanggang grade 12 at ALS at sila ay nag-shift din sa alternative delivery mode o sa tinatawag na modular at asynchronous learning. Samantala sa San Juan City, nagkansela ng klase sa panghapon sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas. Gayon din sa Quezon City at sa Caloocan City. Suspended din ang afternoon face-to-face classes sa siyudad na Maynila sa lahat ng antas, pampubliko man o pampribado. At gayon din sa siyudad ng Parañaque ay nagsuspindi rin ng klase sa panghapon. Sa Taguig City, afternoon face-to-face classes are suspended sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas. At sa halip na in-person ay pinairal din ang modular o yung iba pang alternative learning modalities. Suspended din ang classes sa Pasay City sa lahat ng antas, pampubliko man o pampribado. Samantala, sa Batangas, preschool to high school, public at private ay suspended at sa halip ay nag-shift sa tinatawag na alternative delivery mode sa bayan ng Calatagan. Sa lalawigan ng Benguet, preschool hanggang senior high school ay suspended ang klase hanggang bukas sa bayan ng Atok. Gayon din sa preschool hanggang elementary hanggang bukas ay suspended ang klase sa Bagias, bayan ng Bagias. Gayon din suspended ang klase sa preschool hanggang elementary sa
munisipalidad ng Kapangan, habang suspended din ang klase sa preschool to senior high school sa bayan ng Kabayan. Preschool to elementary, public and private ay suspended sa La Trinidad. Gayun din ang preschool to elementary sa bayan ng Sablan at Tablay, probinsya po yan ng Benguet. Sa lalawigan naman ng Bulacan, face-to-face classes, both public and private, ay suspended sa Malolos City. Gayun din, suspended ang classes sa Bacoor, sa lahat ng antas, at maging sa Cavite City, General Trias City, Kawit, Cavite, gayon din sa Noveleta, wala din pasok sa lahat ng antas, public at private. Gayon din sa bayan ng Tanza. Samantala sa UST naman ay sinuspende ang afternoon class, gayon din ang pasok ng kanilang mga kawani. Habang nag-shift sa asynchronous learning modality ang mga estudyante sa University of the East sa Ciudad din ng Maynila. Sa Pampanga naman, walang klase sa lahat ng antas, pampubliko man o pampribado sa bayan ng Guagua. Sa lalawigan ng Rizal, suspended ang klase sa lahat ng antas, public at private sa Antipolo City. Gayun din sa Cainta, gayun din sa bayan ng Cardona, bayan ng Morong, bayan ng Taytay, at bayan ng Teresa. Sa Zambales naman, suspended ang klase sa lahat ng antas sa Candelaria, Santa Cruz, Cabangan, bayan ng Botolan, at maging sa Subic. At kansilado din ang klase ngayong araw sa Castillejo, San Felipe, Masinloc, San Antonio, bayan ng San Narciso, bayan ng Iba, Palawig, siyudad ng Olongapo at sa San Marcelino, Zambales. Sa oras na 15 minutos, makalipas ang alas 2 ng hapon na magpatupad ng moratorium ang National Housing Authority para sa pagbabayad ng housing loan at lease payments ngayong buwan ng Agosto. Ipinalam ni NHA General Manager Joven Tay na mula August 1 hanggang 31 ay ipairal ang hakbang bilang tulong sa mga pamilya na naapektuhan ng habagat at ng bagyong Maymay at Luis. Sa ilalim ng NHA Memorandum Circular 2026-048, ang mga makikinabang sa isang buwan na moratorium ay ang mga housing account holders sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Bataan, Bulacan, gayon din sa Pampanga, Tarlac, Zambales, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at maging sa probinsya ng Oriental Mindoro. Ayon kay GMPA, hindi na kailangan pa mag-apply para sa moratorium dahil ito ay automatic lang pinairal sa panahon ng matinding kalamidad tulad ng malakas na bagyo at lindol. Samantala, mabatid naman mula kay NHA Assistant General Manager Alvin Feliciano na pinag-utos ni Tay na ma-inspeksyon ng mga pabahay ng ahensya sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at bagyong Maymay at Luis. Standby Maring Let Narciso. Sa ibang balita naman, pinabulanan ng kampo ni dating Congressman Jing Paras na may sabuatan ito kay resigned Congressman Zalby Co. kaugnay sa umano'y sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y matapos lumutang na abogado ni Co ang isa sa umano'y 4 na abogado na tagagawa ng script at affidavit ng 4 na talent. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, mali yung logic dahil maraming kliyente ang bawat abogado pero hindi niya nangangulugan na nagsasabuatan ng mga kliyente sa iisang bagay. Harap muli ang kampo ni para sa NBI-NCR pero hindi pa sigurado kung haharap na ng personal ang dating mambabatas at kung kailan sila iimbitahan muli ng NBI.
Dapat maging consistent sa kanilang mga payag ang dating Special Disbursing Officer ng OBP na si Gina Acosta, ang dating SDO ng DepEd Edward Fajarda. Ito ang ginit ni House Prosecution Lead Counsel Congressman Jervil Luistro sa pagharap ng dalawa bilang testigo sa impeachment trial sa Lunes. Matatandaang inamin ng dalawa sa pagdinig noon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na hindi nila kilala ang mga recipient ng cash advances mula sa confidential funds ng pangalawang Pangulo. Ibinigay din umano nila ang pera sa mga dating security officers ni BP Sara na sina Colonel Raymond Dante Lachica at isang nagngangalang Colonel Nolasco. Aabot naman sa 350 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura mula sa 6 na rehiyon sa bansa dahil sa pananalasa ng magkasunod na Bagyong Luis at Maymay. Gayun din ang habagat ayon sa Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Center. Mahigit 11,000 magsasaka mula sa mahigit 10,600 hektarya ng sakahan ang naapektuhan ng kalamidad. Mula ito sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at maging sa Western Visayas. Labas na tayo ng ating impilan. Sa oras na 19 minutos, makalipas ang alas 2 ng hapon, mahigit 600,000 pamilyang Pilipino kumakain na ng tama dahil sa walang gutom program ayon sa DSWD. Ibalita mo yan na Rich number 14, Let Narciso Maring Let. Romel, aabot nga daw sa higit 600,000 pamilyang Pilipino ang kumakain na ng tama. Yan ang iniulat ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa press briefing dito sa Malacanang. Ayon kay Gatchalian, batay ito sa field survey ng social weather stations na ikinimisyon ng Globe Telecom kaugnay ng Walang Gutom programa. Ibig sabihin, 150,000 pamilya na lang ang natitira para makumpleto ang kabuang target na 750,000 food poor families. Ang Walang Gutom Food Stamp ay ang automated food stamp program kung saan binigyan ng electronic benefit cards ang mga benepisyaryo. Ginagamit ang electric benefit cards sa mga kadiwa at accredited retailers kung saan pwede nilang gugulin ang 3,000 food credits kada buwan para makapili ng masusustansyang pagkain. Sabi ni Gatchalian, ngayon ay sakop na ng programa ang 51 local government provinces mula sa 23 lamang na LGUs noong 2024. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Marinlet. Samantala, mga sinalanda ng habagat at magkasunod na bagyong Maymay at Luis, mabot na sa mahigit 1 milyong pamilya ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ibalita mo yan na Rich number 52, Edniel Parosa. Edniel. Sa higit 1 milyong pamilya ang naapektuhan ng sama ng panahong dala nitong hanging habagat at magkasunod at nako ng Bagyong Luis at Maymay. Sa pinakauling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 1,087,246 na pamilya ang sinalanta sa Ilocos, Cagayan Valley, Gitnang Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Cordillera, Mimaropa at dito sa Metro Manila. Katumbas yan ng 3,733,883 individuals kung saan 53,000 mahigit ang naratili pa rin sa mga evacuation centers ngayon. Nakapagpala naman na ang NDRRMC na higit sa 2.6 billion pesos na halaga ng pinsala sa infrastruktura habang higit sa 347 million pesos naman ang mga agricultural damage. Samantala, naratili sa 21 death toll ng NDRRMC habang may 25 detalye ang Philippine National Police. Pahayag dito sa Kamkrame, naglabas ng rectification si PNP spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, at sinabing 25 reported deaths na mga kanilang natanggap at hindi nagpuputahin na huli nitong ulap ng araw ng Martes, Agosto 11. Kaya natin si Colonel ko. We receive our data directly from the units operating there. And sa classify ng ating mga deaths, some
baka meron pong iba na criteria silang minimit. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito, no other deaths aside from those directly related to the habagat o to the line. Tinig ni Police Colonel ko. Samantala, Alakay Romel, patuloy sa pagbuhos ang may kalakasang pag-ulan dito sa ilang portion ng Eastern Metro Manila. Sa katunayan, wala kaninang tanghali na sa oras na ito ay medyo tumataas ulit itong tubig baha sa may kanto ng F. Ortigas at bahagi ng Boni Atin sa lungsod ng Mandaluyong. Gutter deep itong tubig at nadadaanan naman ng mga motorista, pero makikita natin na magiging mga bata ay patuloy sa pagdiligo dito sa tataas sa tubig baha at sana hindi na lalo pang lumala dito sa area nito sa lungsod ng Mandaluyong. What about Edniel, what about yung Marikina River? Marikina River, kabaliktaran na kay Robin, hindi na siya umangat sa first alarm. Tumaas sa 15 meters, unang alarma. Pero sa wala kanina hanggang sa ngayon ay hindi na ito tumaas pa sa nasabing ampas. Sa katunayan, patuloy pa sa pagbaba, Alakay Romel, itong antas ng Marikina River. Sa kabila yan ay nakataas ay yellow rainfall warning. Wala kanina bago magtanghali. As of alauna ng hapon, nasa 15.7 meters ang level ng tubig sa Marikina at batay doon sa pinaka-recent trend. Wala sa Marikina City Rescue 161. Okay. Mula rito sa eastern part ng NCR, Balisa Kapkurame. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, BP Sara Duterte dapat ding tawagan ng pansin dahil sa mga statements laban sa ongoing impeachment trial. Sino nagsabi niya? Marriage number 12 mula sa Kamara de Representantes. Manang Milky, Regunan. Manang Milky. Romel, dapat paalalahanan din ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte sa mga statement nito tungkol sa ongoing impeachment trial. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang counsel for the House prosecution, si VP Sara ay saklaw din ng sub judice rule. Hindi lamang ang abogado na magkabilang panig kundi ang respondent na walang iba kundi ang vice-presidente. Sabi ni Tolosa, pwedeng punahin ng magkabilang panig ang paraan ng impeachment trial proceedings pero hindi dapat ang integridad ng impeachment court. Binanggit ni Tolosa ang patuloy na pag-atake at pagbibigay ng mga negatibong pahayag ni VP Sara sa ongoing impeachment trial. Isa sa binanggit ni Tolosa ang pahayag ng vice-presidente na bending the law, kung saan sinasabi nito na hindi daw kailangang guluhin na ang impeachment trial dahil magulo na umano ang pagbaluktot ng Kongreso sa batas. Narito si Attorney Benjamin Tolosa Jr., Counsel for the House Prosecution. Tignan na naglabag sa subjudice rule na yan, huwag natin mo kalimutan na sa cloud din ho nitong subjudice rule na to, ang vice-presidente mismo. So nakita natin, nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence, and manufactured narratives. So after that, she attacked the integrity of the impeachment court itself, Dahil sinasabi niya, binabaduktot daw ang batas dito sa pagdinig na to. Nakakabahala ho yan, Dahil nagbibigay ho yan ng prejudgment. Ang mga kababayan natin na may-aring maniwala dyan, pwedeng pagdudahan ho nila kung ano man ang maging paghahatol na ibigay sa kanya dito, lalo na kung hindi yan papabor sa vice-presidente. Dahil nga isipin nila, hindi yan nanggaling dun sa tamang paraan at proseso, at hindi yan nakabatay sa mga ebidensya na linatag magkabilang panig dahil nagkakaroon sila ng impression na dahil nga pinaluktot ang batas dito sa Paliwanag pa rito, Los, ang ganito mga statement mula kay VP Sara ay mapanganib dahil baka paniwalaan ng publiko ang kanyang mga sinasabi. Ako si Milky Nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman sa iba pang report, Drone Development Program, ito na po'y pinupursigin na ng Armed Forces of the Philippines. Detalye sa report mula sa Senado, RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, aminado ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ipinupursigin nila ang programa para sa development ng drones na magagamit sa gera.
Ayon kay General Antonio Navarrete, ang bagong talagang Chief of Staff ng AFP, nasa proseso na sila ng research and development para sa paggawa ng drones. Sagot niya ito sa pagtatanong ni Senator Panfilo Ping Lacson sa confirmation hearing ng Commission on Appointment para sa 38 mataas opisyal ng AFP. Dagdag pa ni Navarrete, may partnership na sila para sa development ng mga drones. Sisimulan na ito sa General Headquarters, ngunit kalaunan ay kakalat din sa iba't ibang mga major service command sa AFP. Interesado si Lacson sa drone development program gaya ng ginagawa sa Ukraine dahil ito ang mas mura at kahit papano may panlaban tayo kapag may internal o external aggression dahil wala naman tayong perang gagastusin para pambili ng mga long-range missiles. Nangako ito ng suporta kapag inilatag ito ng AFP para humingi ng pondo para sa programa. Narito ang bahagi ng hearing ng Commission on Appointments. This is a capability that the armed forces is also undertaking. We have several. You don't need to tell me the location. Yes, sir. This is classified information. But I just want to find out, para pagdating ng budget deliberation, we can support the program. Kung meron talaga kayong tangible na program para mag-develop ng drones. Kasi ito lang ang pwede natin panlaban considering our situation. Yes, sir, we have. Sige, go ahead. Oh, yun lang? Yes, sir. No, Because, konting detalye lang. this is an operational and matter. But the major services, based on how they are deployed, employed, we do have some research and development. Thank you, sir. Ang bahagi ng pagtatanong ni Senador Ping Lacson kay General Navarrete, lahat ng 38 mga opisyal ng AFP ay na-confirm kanina sa Commission on Appointments. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Pilipinas, Italy, nilagdaan ng protocol na nag-amyenda sa Memorandum of Understanding sa automatic exchange of driver's licenses na malaking tulong sa OFWs na kailangan ng driver's license sa Italy. Balita mo yan, RH number 4, Miss Karen Oyong, Miss Kay. Pwede na, Miss Kay. Sa Italia tayo magmaneho. Buongiorno. Talagang naghahanda ka na. Oo, naghahanda ka na, Miss Kay. Alam mo, hindi ka namin susundan nila kay Ray pag pumunta kang Italia. Sana all. Sana all nga, kasamang Ray, kasamang Romel. Malaking tulong nga sa tinataya nga 2,000 o 2,000 Pilipino sa Italy ang nilagdaang protocol na nag-amyenda sa Memorandum of Agreement o MOU hinggil sa automatic exchange of driver's licenses kung saan kailangan ang lisensya sa kanilang hanap buhay. Itong pahayag ni Philippine Ambassador to Italy Neil Imperial kasabay ng paglagda ng naturang protocol kamakailan kung saan nagbibigay ito ng pahintulot sa mga may hawak ng balidong lisensya sa pagmamaneho mula sa Pilipinas o Italy na ipalit ito sa katumbas na lisensya sa kabilang bansa na hindi na kinakailangang sumailalim sa theoretical o practical na pagsusulit sa pagmamaneho. Nilinaw naman ng opisyal na balido pa rin ang MOU noong 2006 at inamyendahan lamang at pinagtibay ng protocol ang ilang probisyon na umiiral na kasunduan. Hindi ito pinalitan o gumawa ng bago, ngunit pansamantalang ipinatigil ng panig ng Italia ang automatic conversion habang hinihintay na malagdaan at magkabisa ang protocol. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Italy, magkakabisa ang protocol matapos itong dumaan sa proseso ng ratifikasyon alinsunod sa mga batas at proseso ng dalawang bansa. At magkakabisa matapos ang ika-60 araw mula matanggap ng Pilipinas ang diplomatic note mula sa isa't isa na nakasaad sa kanilang batas at proseso. Samantala, sa klaw ng updated na kasunduan ay yung mga driver's license na inisyu ng Transportation Office o LTO dito sa Pilipinas sa pagitan ng taong 2017 hanggang 2023. At kwalipikado para sa automatic conversion kapag nagkabit na ang protocol ay mga aplikante na wala pang 6 na taon na naninirahan sa Italy sa panahon ng pag-apply niya alinsunod sa Article 2 ng protocol. Para sa mga lisensyang inisyu naman mula 2024 pataas,
Sinabi ng embahada na magpapatuloy ang negosasyon ng Pilipinas at Italy para makasama ito sa panibagong protokol. Kung nangangailangan naman ng tulong o karagdagang impormasyon, maaaring magpadala ng email sa ROMEPE or ROMEPE.consular@dfa.gov.ph. Ako si RH4 Karen Oyong nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Karen Oyong. Executive Secretary Ralph Recto abay pag-aaralan daw pong legal na aksyon matapos ang investigasyon sa Monoy sex scandal plot. Report mula kay RH15, Giselle Ricafort. Ms. Giselle. Pag-aaralan lakay rin ni Executive Secretary Ralph Recto ang posibleng legal na aksyon sa di umano tangkang pag-set up sa kanya sa sex scandal. Ayon kay National Group Investigation Director Attorney Melvin Matibag, ito'y oras na matapos na ng tagawaran yung investigasyon sa sinasabing honey trap operation laban sa Little President. Sa pagtatanong ng DZRH News, sinabi ng direktor na magpapadala si Recto ng mga abogado sa Bureau upang alamin yung pananagutan o maaaring maging hakbang ng kampo. Pakinggan natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag. After the investigation, when we close the investigation because they want to look into the responsibility or kung ano yung pwedeng maging legal actions na. Pinahaharap sa Bureau yung 4 naman na abogado ng Rondain and Menjola Law Firm bukas yan matapos isyuhan ng subpoena noong Biyernes. Ang mga ito umano yung tagagawa ng script at affidavit ng 4 na kinuntratang artista para sa character assassination. Itinatag yung Rondain and Menjola Firm ni Atty. Roy Rondain na siya ring tumatayong legal counsel ni resigned Ako Bicol Representative Zaldico. Una ng pinasabpina ng Bureau, sina Congressman Leandro Lebiste na di umano magpopondo umano ng plano at si dating Congressman Jing Paras na siya namang umanong facilitator ng tangkang pag-set up sa Little President. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pagbabawal sa pag-aangkat ng mga manok mula sa Japan, inalis na ng DA, importasyon naman ng mga baboy, baka at iba pang hayop mula sa 7 bansa, suspendido. Ibalita mo yan na Rich number 5, Val Gonzalez. Val. Romel, tuloy ang importasyon ng mga manok at iba pang mga domestic at wild birds mula sa Japan. Matapos na ideklarang ligtas na sa highly pathogenic avian influenza o bird flu ang nabanggit na bansa sa ilalim ng Department Circular number 14 nilabas ng DA, kabilang sa marinang angkatin ng Pilipinas sa Japan ay ang day-old chicks at hatching eggs. Ang desisyon ay ginawa matapos ang kumpirmasyon ng Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ng Japan at ng World Organization for Animal Health na wala ng bagong kaso ng bird flu. Para sa DA, mahalagang pagbubukas na ito dahil supplier ang Japan ng dekalidad na mga breeding stocks at hatching eggs. Samantala kasabay nito ay sinuspindi naman ng ahensyang pag-aangkat ng mga buhay na hayop at piling mga produktong hayop mula sa 7 Middle East countries dahil sa foot and mouth disease o FMD. Sa ilalim ng Department Circular na inaprobahan ni Agriculture Secretary Francisco Chulorel Jr., saklaw ng ban ng mga poultry products na galing ng Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestine. Dahil dito'y bawal ang pagpasok ng mga baboy, baka, kalabaw at iba pang mga susceptible animals, gayon din ang sariwang karne, casing sa talo, hub, sungay at similya. Sabi ni Secretary Laurel, layunin ng DA na protektahan ng lokal na industriya ng paghahayupan laban sa isa sa pinakahahawang o pinakamahahawang sakit ng hayop para pangalagaan ng food security at kabuhayan ng mga magsasaka. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Val. Samantala naman, Dole, umasa daw pong alisin na ng korte ngayong araw ang temporary restraining order na pumipigil sa 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Report mula kay RH9, Miss Tina Nolasco. Tina. Kay Ray Romel, inaasahan nga ng Department of Labor and Employment o DOLE na malilis na
ang Temporary Restraining Order o TRO na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 na pumigil sa dagdag sahod sa National Capital Region. Sa ambush interview sa DOLE Central Office ngayong araw, sinabi ni DOLE Secretary Francis Tolentino, hinihintay na lamang nila ang ilalabas na desisyon ng korte bandang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon ngayong araw. Oras na opisyal nang mailip ang naturang TRO, agad anyang itutuloy ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Dagdag pa ng kalihim, sakali namang walang ilabas na bagong court order ang hukuman, otomatiko pa rin itutuloy ang implementasyon ng nasabing taas sahod sa rehiyon. Pakinggan natin si Secretary Tolentino. Pag walang nilabas sa court order, ibig sabihin automatically lifted. Pero yung kaso, yung TRO, auxiliary remedy yun, yung main case, yung declaratory relief. Tuloy pa rin yung declaratory relief. Yung declaratory relief, ang hinihiling sa husgado dyan ay ibigay yung tamang katungkulan, obligasyon ng mga panig na nakasaad doon sa kaso. Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Construction worker patay sa saksak, suspect arestado sa Bacoor City sa Cavite. Ibalita mo yan, RH number 27, Mr. Noche Kakas, Mr. Noche. Romel Latalakay Raya, patay ang isang construction worker matapos saksakin ng kapwa construction worker sa Balangay, Osmeña, Barangay Molino 2, Bacoor City, lalawigan ng Cavite. Kinilala ang biktima si alias Ernesto, 30 anyos. Naaresto naman ang suspect na si alias Alexander, 46 anyos. Ayon sa report, kakauwi lang ng biktima at kanyang live-in partner nang magtalo ang biktima at suspect na nauwi sa pananagsaka. Matapos ang krimen, tumakas ang suspect ngunit sa hot pursuit operation, nagresulta sa pagka-aresto nito na ngayon ay maharap sa kasong homicide. Samantala, Romel at Lakay Ray, nakakaranas pa rin tayo ng pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may Ruas Boulevard, lungsod ng Parañaque. Dahil dito, pinag-iingat natin ang motorista dahil sa slippery west. RH27, Notikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, Noche. Navotas flood control system abay epektibo matapos na hindi bahain sa gitna ng malalakas na pag-ulan. Abay, gayahin yan, ano ha? Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin. Lakay Ray, nangyari ito dahil sa kabila ng walang kahumpay na pag-ulan dulot ng habagat at pagsapay pa rin ng high tide sa Metro Manila. Napatunayan ngayon sa lungsod ng Navotas ang kahalagahan ng mga matagalang pampunan ito sa mga pasilidad para sa flood control o baha. Napanatili ngayon ang lungsod ng ligtas at pasabol. Ang karamihan sa mga kalsada nito sa tulong ng sabay-sabay na paggana ng coastal dike, floodgate, concrete box, culvert, network ng mga pumping station at ang kasalukuyang navigation gate. Ang mga pasilidad niya ito ay humahadlang doon sa pagpasok ng tubig mula sa dagat habang mabilis namang itinutulak ang basura ang naipon tubig lalo na mula sa ulan sa mga kalsada. Bilang isa sa mga pinakamababang coastal city sa bansa, napanibutan ng Manila Bay at Navotas Malabon River ay tinuturing na direktang pangangailangan at hindi luho. Hindi luho ang mga ayos na flood management sa may 15 kilometrong waterways dito. Gayun pa man, binigyan din naman ni Navotas sa Tubig Tiangco na bagamat napatunayan ang galing ng kasalukuyang sistema, malayo pa ito sa pagiging kompleto at nangangailangan pa rin ng mga karagdagang upgrade. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby, mga balita mula po sa mga probinsya, Pilipinas ang oras, alas 2:42. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan!
With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon. Rapido, hataw, balita. Ang iper kong mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Verdes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Tatsada Probinsya. Rapido, hataw, balita. Isang motorsiklo sumalpok sa isang truck. 2 patay sa Negros Oriental. Ating alamin sa report ni Rex Cantong. Rex.
Patay ang 25 anyos na lalaki at ang angkas nito sa motorsiklo matapos aksidenteng nakabangga sa isang dump truck sa National Highway ng Barangay Hilocon, bayan ng San Jose Negros Oriental. Ayon kay Police Major Renet Humwad, hepe ng San Jose PNP Station, umubertek ang mga biktima na sakay sa motorsiklo sa minamaniho ng isang biktima na si John Lawrence Ramirez, 25 anyos at angkas nito na hindi na pinangalanan ng kapulisan nang masagapa ang paparating na dump truck na minamaniho naman ng isang 26 anyos na lalaki. Habang voluntaryong sumuko naman ang driver ng truck sa San Jose Municipal Police Station. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magsasaka patay sa pananaga sa Vigo City, Davao del Sur. June Soter ng Action Radio Davao. June. Agad na aresto ng mga otoridad ang isang 47 anyos na lalaki matapos pagtatagain hanggang sa mapatay ang kapwa niyang harvester sa Barangay Kapatagan, Vigo City, Davao del Sur. Madaling araw ng Agosto 12, nakilala ng kapulisan ng biktima na si Alexis Bacaucao, 41 anyos, may asawa at residente ng Sitio Shop, Barangay Kapatagan. Samantala, nakilala naman ang suspect sa alias na Noel na isa ring harvester at residente ng parihong barangay. Batay sa paunang investigasyon, naglalakad ang biktima patungo sa Dizon Farm upang pumasok sa trabaho nang bigla siyang lapitan at pagtatagain ng suspect gamit ang isang itak. Nagtamo ang biktima ng malalim na sugat sa ulo at iba pang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matagumpay namang naresto ng mga operatiba ang suspect at kasalukuyang nakapiit sa Vigo City Police Station habang inihanda ang kaukulang mga kasong isasampa laban sa kanya. Ito si June Suter, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala naman, ako naman isang lola, ha? Abay, nabundol daw po ng tren patay sa may Pagbilao, Quezon. Ating alamin sa report ni Benjan Jokia. Benji? Hindi na umabot ng buhay sa pagamutan ng isang 67 anyos na lula matapos salpukin ng tren ang kanyang sinasakyan truly sa kahabaan ng Riles sa Barangay Pinagbayanan, Pagbilao, Quezon. Sa report ng pulisya, sakay ang biktima sa nasabing trolley kasama ang 70 years old na operator ng trolley nang hindi nakaiwas habang paparating ang nasabing tren na patungong Bicol. Naganap ang nasabing aksidente pagsapit sa kurbadang bahagi ng Riles na makapal naman ang mga halaman kaya hindi nakaandam ang operator ng trolley. Pumailalim ang biktima sa train at nagkalasog-lasog ang katawan, subalit na isugod pa ng mga tauhan ng MDRO ng Pagbilao, Quezon patungong Quezon Medical Center. Subalit din on arrival ang biktima, agad naman na magbibigay ng financial at humanitarian assistance ang PNR sa pamilya ng biktima. Ito si Benjan Chuka, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mag-live-in partner huli sa drug bypass sa Batad, Iloilo. 1.46 million pesos na laga ng shabu ang nasamsam. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Arestadong isang high-value individual at isang street-level individual na mag-live-in partner sa buy-bust operation sa Barangay Batad Viejo sa bayan ng Batad. Nakumpiska sa operasyon ang humigit kumulang 215 grams ng hinihilalang shabu na may standard drug price na 1,462,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, halos isang buwan isinailalim sa intelligence monitoring ang mga suspect na sina alias Iris at alias Pani, kaugnay ng kanilang illegal na aktibidad at pag-operate ng illegal drug trade sa 4th at 5th District ng Iloilo Province. Batay sa nakalap na impormasyon, nagtungo umano ang mga suspect sa Batad upang maghatid at magbenta ng hinihinalang shabu dahilan upang agad na ikasa ng mga otoridad ang buy-bust operation. Na-recover sa operasyon ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu, buy-bust money at iba pang non-drug related items. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jocelyn Make. Samantala, dalawa naman na aresto sa buy-bust operation sa Dagupan City. Higit sa 200,000 pisong halaga ng illegal drugs nasamsam. Report mula kay Freddy Fardo. Freddy.
Dalawang street-level individual drug personality sa Dagupan City timbog sa bypass operation ng PNP. Ang mga suspek ay isang 40 at 27 anyos kapwa binata at residente ng mga barangay Bunuan, Bukidgas sa syudad. Ang nasa kotes ay kinasang operasyon 1:30 ng madaling araw sa barangay Bunuan, Binlok sa lungsod. Sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, naglatag ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa Police Station 6 kasama ang City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit at PDGS-OU1 at isa ang nagkunyaring buyer na kabili sa mga suspek ng 3 plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 31 gramo at may street drug price na 210,800 pesos. Kaya agad silang inaresto. Nakumpiska sa mga akusado ang mark money ginamit sa operasyon. Kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga suspek na kasalukuyang nasa custodial facility ng Dagupan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, isang vegetable packer arestado naman dahil sa bypass operation sa Trinidad, Benguet. Romy Gonzalez sa detalye. Romy. Natiklong isang vegetable packer matapos magbenta ng illegal na droga sa ikinasang bypass operation kagabi sa IZ Zone, Betagla, Trinidad, Benguet. Ayon sa report ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Benguet Provincial Police Office na timbog nila ang 35 anyos na vegetable packer na residente sa Lipanto, Mangkayan, Benguet at kabilang sa talaan ng street-level individual drug personality. Nakumpiska sa kanya ang isang piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na may lamang hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 1 gramo at standard drug price na 7,140 pesos. Nasamsam din ang pera at budol money at cellphone na ginamit sa transaksyon. Ang suspek ay nasa custody ng La Trinidad Municipal Police Station at tinihanda ang mga dokumento para sa kasong isasampa na paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspek. Ito si Aris 41, Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala naman, maraming salamat lang kay Romy. Samantala yung pong mga magsasaka na nawalan ng kanilang lupain dahil sa land conversion at may mga problema pang kinakaharap. Ito raw ay tinulungan na raw po ng Naga City LGU. Aba, mabuti naman. Sa pamagitan ni Mayora Lenny. Aba, okay naman Buti pa si at Mayora. least, matutugunan na yung matagal ng karaingan ng mga magsasaka dyan sa anong barangay yan? Sa may sa lugar ba to? Sa may di ba sa Camarines Sur to, ha? Sa ating alamin, no? Sige, ating alamin sa report ni Balatas. RH Balatas. Naga City. Naga City, Ating alamin sa report ni RH18 Roel Saldico. Roel. Mabilis na solusyon ang binahagi ni Naga City Mayor Lenny Robredo sa sinagawang pagpupulong kabilang ilang opisyales ng Goodwill Homeowners Association upang talakayin at bigyan ng prioridad ang matagal lang usapin sa lupa na manoy land conversion sa termino ng dating administrasyon ng lungsod ng Naga na iniwan ng dating alkalde sa Sitio Iwid sa Barangay Balatas sa Naga City. Nagbakal talaga. Sa kuya, bilang parte kang city government, solusyon ang hanap, nire-recognize ta at kung hahapoton ako, agree ba ako na iyo to si Pigbakal kang city, di ako agree. Kasi para sa kuya, dapat ang city di nagpapahali Dahil dito, nagpaabot naman ng taos-pusong pasalamat ang presidente ng Goodwill Homeowners Association sa pinakitang pagpapahalaga sa mga ordinaryong magsasaka at residente ng lungsod. Papaabot ko po ang pasasalamat sa iya. Kami po ngunya may nahihiling ng solusyon sa muyang problema sa daga sa Sitio Iwid. Dahil naginibo sa muya kang inot na administrasyon. Ngunyam po sa pag-urulay-ulay may mahahama na kaming solusyon, ikakarahay kang gabos. Kaya dakula pong pasasalamat ko po kay Madam Lenny. Dinangog niya ang samuyang problema. Isyo kang Sitio Iwid. Kadakula pong pasasalamat. Nagkaegwa po kami ng pagkakataon ng personal mag-urulay. Naday na ginibo kan dating administrasyon. Matatandaan, bago ang naging pagpupulong sa pagitan ng Goodwill Homeowners Association at ni Mayor Robredo, nagsagawa muna ng press conference ang grupo upang ilahad sa publiko ang kanilang mga hinaing at panawagan. Buwis buhay po
ang dinanas ko sa lupa na to sa pakikipaglaban. Naging laman po ako ng kalsada nang dahil lang sa lupang ito. Na, yan ang gusto kong malaman sa inyo na hindi nyo alam. Buwis-buhay kong ipinaglalaban ng iwit. Ibig sabihin, ang intention Kang City, during the time ng negasyon, isusukat ang daga para itauna sa mga residente hindi. Kaya lang, nag-abot ang time na inagadan pa nga ni Sindang Kwarta, kaya naugmas sindakan to sa halagang 1,000, masusukat na, maitataon na sa indang daga. Dahil sa haloy na panahon. Ang problema, nag-abot ang time na inipalan, sinukat para gibuhan ng bagong titulo. Sa huli, nagpaalala naman si Department of Agrarian Reform Regional Director Rodrigo Rialubit sa mga LGU at ipapag-ahensya tungkol sa mga legal na proseso na dapat sundin lalo na sa usaping pagbibili ng lupa. Kung sa ngayong panahon, yung agricultural land ay ni-reclassify ng LGU to other uses. Halimbawa, gusto nilang gawing housing, residential, commercial, or kung ano man na gamit. Naipasa na yung ordinansa ng LGU sa munisipyo, for example, they have to apply for land conversion sa DAR. Bukod sa proseso ng land conversion, binigyan din ng DAR ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga benepisyaryo at iba pang stakeholder na maaring mapigtuan ng pagbabago sa paggamit ng lupa. Kasama po doon sa pag-protect sa rights ng mga beneficiaries, magkakaroon ng consultation, mediation. In fact, sa land conversion application, lalo kung yung lupa ay medyo talagang agricultural, pati po yung mga, hindi lang yung magsasaka, kung merong mga interest groups din doon, kasama yun sa mga uupo para mag-usap. Sa ngayon, umaasa ang Goodwill Homeowners Association na ang pagbubukas ng dialogo sa ilalim ng bagong administrasyon ay magiging daan upang tuluyan ng maresolba ang matagal na problema sa balata sa Naga City. Sa panig naman ni Congressman Nelson Ligacion na dating mayor ng Naga City, wala pa namang ipinapalabas na pahayag at sinubukan naman itong kuhanan ng pahayag, subalit hindi pa ito sumasagot o kulaman sa nasabing issue. Mula dito sa Bicol, ito si RH-18 Roel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa madalit salita, Lakay Ray, yung iniwan na problema ni Mayor Nelson Legacion at ngayon ay congressman na ng 3rd District ng Camarines Sur, ang lumutas ay yung kasalukuyang Si Mayora Lenny. Mayora Lenny Robredo. Kumbaga, ano ba yan? Siya ang parang yung iniwang problema siya ang iba ang bumalikat. Ay sus, dapat siguro may panawagan nga, dapat imbestigahan si Ligacion. Dapat Mayora Lenny, wag daw niyong palampasin itong problemang ito, baka may nangyari ng anomalya, no? Ay, nakakalungkot naman sapagkat naipit dito yung mga kababayan nating magsasaka. Correct. Umalis, naging congressman. Bahala ka na. Si bahala ka na sa problema. Legacion. Ay iniwan silang nakatunganga, nakatenga. Dahil nga nagkaroon ng problema yung tinutuluyan nilang lupa. Sana naman marinig din ang panig ni dating Mayor Legacion. Ngayon ay congressman ng 3rd District. Bukas naman nating impilan para sa kanya. No? Ayan. And of course, kay Manoy Ruel, sinubukan na pala interview pero wala. Hindi pa raw nagpapaunlak. Unfair naman kung hindi maririnig yung kanyang panig. Correct. Diba? At habang siya ay nananatiling tikom ang bibig sa problema na ito, hindi mo masisisi yung iba nating mga kababayan dyan, yung apektado, na mag-isip, maghinala na baka may nangyaring hocus-pocus or milagro. Ayan. Rapido, hataw, balita. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita ngayong pong Taiga this Thursday. Salamat sa ating mga nakagapay sa DZRH News Team, sina Miss Elaine, sa buong persa ng DZRH. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 3:01. Wow, ang